Welcome to pang-inang ARP, nakalimutan ko. Tamo, di ko na alam, di na ako nag-upload eh. Pero anyways, today's podcast and bago muna lahat, syempre gusto kong pasalamatan yung kasama ko ngayon sa meeting na to, sa podcast na to. Of course, Johan, John, Adrian, and James. Really appreciate your time. Alam kong medyo nausog-usog to pero nahabol natin siya. So hopefully maging maganda yung magiging conversation ngayon, no? And kahit pa paano, ang goal naman din talaga ng podcast na to is to also syempre hype yung upcoming event, which is starting from March 5, tama ba ako? March 6. Yeah. March 6 6 to 8 ata eh. 6 to 8. So Raw Nationals It's coming 2026. And hopefully maraming pumunta, although napansin ko yung nominations, yung official nomination medyo kumonti ata, no? I mean, marami nag-qualified, pero medyo nag-shrink. Well, itatakil din natin yan kasi may mga kasama tayo dito nag-pull out. Tingnan natin ko yung mga reasons nila. Pero, ayun nga, anyways, maraming salamat sa oras ninyo. 5. Pag 5 mamaya si Lance, sana makapasok si Lance. Pero, ayun, today's topic lang technically is men's open. So, kasi kung itatakil natin lahat, medyo mapapahaba ang oras. Pero, mainly men's open. Hopefully, magkaroon tayo kung try ko mahabol this week before ng nationals, yung women's division ng open, hopefully mahabol natin yon. And ayun, without further ado, so again, yung topic today is of course expectations this Raw Nationals and of course predictions. So again, predictions lang to. Bilog pa rin ang plates, maraming pwedeng mangyari. So, katulad din na nangyari before, di ba? Naalala niyo yun? May mga predictions tayong pumalya. Ano mo yun? Kumbaga, other way around yun nangyari. Pero anyways, ayun, before we start yung tawag dito mismong prediction, expectations muna tayo na kung ano yung yung sa tingin nyo nalulook forward nyo this Raw Nationals, no? Start with you. Sinong gusto mag-start? Ako na. Yun, ito yung na-expect ko. Feeling ko madaming audience. Why? Big shoutout sa SBD and The Rock ko kasi nga na nasungkit or na nila si Ninong Rai, no? Na napuntahan nila si Ninong Rai na nagkaroon yung powerlifting ng, platform, malaking platform para ma-market talaga, no? At saka Ninong Rai, which is feeling ko na ano ko siya, no? Na fall in love siya sa sports na to, no? Kasi yung niya parang yung built niya for powerlifting, no? But anyways, ibang araw natin na-tackle yan. Pero yun, shoutout SBD Philippines and The Rock sa pagpunta kay Ninong Rai. Kasi based sa mga, ewan ko kung totoo to, pupunta ata si Ninong Rai, no? Tama ba ako? Alam ko pupunta siya. Pupunta siya. So, yun, expectation ko, maraming pupunta. Siyempre, hindi lang sa kay Ninong Rai. Siyempre, since na-market ng maayos tong PH National, na niniwala ko maraming pupunta. Kasi maraming maku-curious eh. Maraming maku-curious ng yung mga, individuals outside sa sports natin. Since na-market nga siya ni Ninong Rai. So, and big shoutout kung mapapanood ni Ninong Rai to. Maraming salamat sa'yo. And, ayun, yun yung expectation ko. Mas maraming audience. I mean, compared, kasi napansin ko yung audience like 2025 Raw Nats, medyo, hindi ganun kadami. Hopefully, ngayon, madami and mas makilala yung sports natin ng outside powerlifting. Yun lang yung expectations ko. Kayo. Sinong next? Si Johan. Expectations? Wala, nasabi mo na lahat, XRG. Pero ako na-excite lang manood ng Nats
especially sa 74 for me. Kasi I think ito yung weight class na pinaka-stock. Oo. For me, ito talaga pinaka-stock. Kasi from first to sixth, I think magkadikit sila lahat. Sobrang undershoot lang siguro yung nomination seat. Pero for me, magkadikit sila lahat. Mismo. Kaya, yun, excited talaga manood. Mismo. Yun, manood in general and I guess mag-handle. Oh, may mga athlete ka Yeah, ng yan mga lang. juniors, no? Na maglalaro, no? And, Oo. yun. Actually, sa open rin. Open din, no? And, yun lang, no? Yun lang naman. Tapos, siguro, excited daw ipasign yung North kay Ninong Rai. Hindi dong Ray, no? Yung malaking North. Yung isang galon na Bumili ka North. talaga? Bumili ka? Hindi. Yung bumalik. Akala ko bumili ka. Hindi, pero ito legit. Nung pinost nila sa IG yung kasi sponsor nila yung Nor, Oo. bumili na talaga ako ng Nor. Legit. Pero yung maliit lang. Napabili talaga ako. Akala ko yung kukunin mo, Nor, eh. Hindi, kasi yung soy sauce namin sa bahay, Chinese eh. Medyo weird yung lasa. Kikoman, ganun ba? Oo, parang Kikomal. Iba talaga eh. Pangalat, so yung parang iba yung ano nun eh, may tapang. Iba yung vibe niya. Ayun, yun lang naman. Okay. Next, John. Expectation. Not expectation. I wish siguro, sige, expectation na lang siguro. Sana mas like, mas madaming manood this time. You know, kasi last year, since nag-compete din ako, iba yung feeling eh. And, most likely same platform, same setup, same production. So parang, I'm expecting more, audience, yung crowd. And since yun nga, sabi nyo na may reach na kay Ninong Rai. So hopefully mas dumami yung mga manood na hindi like siguro kahit lifters lang but none like kahit mga hindi powerlifters. Parang gano'n. And competition, I'm expecting na madaming feeling ko lang madaming mga unexpected like especially nakikita natin yung mga training ngayon. Madami yung unexpected na magpo-podium finish. So, yun. Marami nang marunong magtago ng numbers. No? Especially 74. Oo. Sasabihin ko mamaya yung number 1 like prediction ko 7. Ako rin. Meron din ako dyan. Game. Expectation. Yung magko-compete, James C. James C muna. James C pala. Okay, so expectations. Personally, I agree with XRJ na with Ninong Rai's extension, bale it will, like reach more audience regardless powerlifting. Pero of course, yung powerlifting talaga yung primary audience doon, of course. But on top of that, maraming lifters na I would say like all-star ng Pilipinas that aren't competing. So I would say the audience will increase because of that also. And parang tackle mo lahat eh. Also within the lifters, maraming marunong magtago. So at this point, nominations don't mean anything. I'm not saying it ever did, but I'm looking at nominations right now. Familiar faces with honest numbers. Also, familiar names with parang tweak yung nominations. So, I would say this guy definitely doesn't lift this specific amount of number, So, yeah. For sure. Alright, let's go. Go, Adrian. Short turn. Bro, I'm expecting the same level of hype as last year's. Siguro if not naman, parang mas ma-hype pa because of Ninong Rai nga. And then even though wait lang bro, putol nawala. Nawala. Choppy. Pwes ng hype. Hello. Yan, okay na. Saan ako nag-end? So sa hype Ninong Ray. So,
Diyan nga si Ninong Rai, feeling ko mas hype siya compared last year. And as mentioned, maraming heavy hitters na hindi sumali or mag-headline these nuts. Pero stuck yung lineup eh. So feeling ko, yung numbers, walang outlier. Kung meron man, mismo. So, ayun, no? Kahit kumbaga, kahit maraming hindi, nga, katulad ng sinabi mo, maraming hindi, hindi sumali, even though qualified sila, stuck pa rin siya. Like, mabibigyan pa rin tayo ng magandang laban each weight class. Kumbaga, di ba? So, yun, proceed na tayo sa predictions. So, for predictions sa under 59 tayo mag-start, syempre. So, nagulat din ako sa, yung dami, no, ng sumali, which is, may mga, may mga heavy hitters na wala rin, pero, yung ikot ganun pa rin, no. Bale, sa 59, for me, para sa akin, magiging siguro na lang base na lang to sa sa good lifts nila sa attempt selection, right? Kasi again, kahit ano pwede mangyari eh. Kumbaga, let's for example, ito, so far meron ang open ngayon sa 59 si Paulo, si Casamayor, and eto si Meliano. So, pilot lifts ba? Yung last one. Hindi, iba. Oo. Kumbaga, although, makikita mo pa rin magkakadikit sila. So, again, hindi rin natin alam kung totoo tong nominations sila, di ba? Since marami nang nagtatago ng numbers ngayon. Pero for me, based sa, siguro, experience-wise, kay Aaron ako. Reason behind nun, kasi nga, di ba, alam naman natin na madalas siyang international eh. You know? And kung ganito kadikit yung numbers nila, para sa akin, I'll go for Aaron. For me. Alright. Yep. Johan? So, yung team mo lang mananalo, yun lang ba? Parang ganun. Si tingin mo mananalo, parang. Kasi, yun naman yung end up eh. Parang ganun. Okay. So, agree also. I think, for me, si Aaron rin. Kasi, actually, hindi ko nga sure pag ito talaga numbers niya or in-undershoot niya lang. Oo. Parang feel ko sa isip ko, mas mataas pa yung numbers niya. Oo. So, ako feel ko Aaron rin. Kasi, yun, nagtatago lang siya ng buhat. So, pag alam ko. Hindi siya madalas ma-post eh. Alam ko, di talaga siya nag-focus. Oo, parang ganun. Ikaw? And I think go. last time, yung best meet PR niya, I think di pa ata yung sagad eh, sa pagkaalala ko. Like, sobrang bilis pa rin niya. Yeah. 59. And, goods na? May additional ka pa? Yeah, goods na. Goods. Okay, John. Anong sa tingin mong mangyayari? Parang same lang. Aaron, since parang sandbag yata to. Di yata to lagi ito. Ewan ko, hindi ko malala yung L1 meet niya, pero parang lamang agad kasi sa subtotal si Aaron eh. Mismo. Alam ko, Parang, hindi nga. parang bench, hindi ko lang alam kung like yung sa bench lang sila parang halos same ni Paolo, pero mas may pull sa Aaron. So yeah, Aaron. Mismo. And James? For me, agree on the veteran Aaron because, of course, experience, also different types of environment across the world, But to be different tonight, I must say I'm gonna bet my money on Sir Paulo Reyes representing Avanti because from what I've seen, in his past, I would recall, let me recollect his past 3 meet. I don't think he has reached his expectations. So I would say he's counting on those shortcomings or people would say L's as his drive prepping towards this meet.
From what I've seen, his lifts have been true to the nominations. So I wouldn't doubt that these numbers are close to what he's about to perform. So, I mean, falling short of your goals, what, 3 in a row, I would say this meet will be different for him. And I would say that maybe North 560 for Sir Paolo this Nats. Because I'm counting on Avanti, of course. Yep. Got it. Medyo iba. Then, ikaw, Adrian, ano sa tingin mo? Dapat ikaw Well, yun, no? Retired na, guys. Feeling ko same sa inyo. Aaron, cause yung total na Aaron dito, 37. Siya kasi yung may hawak ng previous record sa 59 before ma-break niya ulit. 560. So, Medyo total nawawala-wala niya. ka. Hello. Ayan, yan. Sige, Hello. sige, go. Sa nominations na 537.5, hindi yan yung best meet niya eh. I think national comp siya na na-break niya yung national record na 560 plus, 562.5. Raw. Yeah. Actually, chinek ko rin right now. Nagawa niya 562 nung Asian University Cup last year. So last year. Yun yung best meet niya. And then yung 537.5, I think ito yung L1 meet niya. Yung L1 nakakabalik that time lang yung total. So yun. Follow-up question since tama no, qualified ka naman talaga ng 59. Am I correct? Well, ang alam ko kasi, nagbayad ako nung equipment. Pero chinek ko yung qualified totals dun sa SBD spreadsheet. Sa 66 lang ako naka-qualify. Oh, okay. So, tatanungin. And, yeah, follow-up question. Anong reason kung bakit, since kahit naka-qualified ka sa 66, anong reason kung bakit di ka sasali ng Ratnats para sa mga di nakakaalam? Well, kasi first gusto ko ma-highlight yung mga athletes ko during Nats. So, if magko-compete ako, I think masyado lang stress sa akin yun. And ayoko mag-compete na or especially sa local scenery. That's why. So, I pick up. Sabi ko, lang. Okay. Medyo putol-putol pero kung mababasa ko yung sinabi mo, tama no. Bali may meet ka, sabay-sabay kayo nila dyan, C-Cup, tama? Yeah. Okay, so sa mga di nakakaalam, no? Ayun, any additional? Goods? Okay. Good. All goods tayo sa 59. Again, 4-1. 4-1 si Aaron. Pero ang mahirap niyan, men, let's say for example, napanood nila to niya. Di ba? Parang mag-a-add ng pressure which is good and bad, double-edged sword siya Katulad ng mga nangyari ng prediction natin before, di ba? Di ba? Kung naalala nyo si Kyle, parang yun talaga yung pick natin Tapos eventually may, mga unfortunate events na nangyari. Pero ayun, bilog pa rin ang plates. So hopefully mabigyan tayo ng magandang laban sa 59. Then ito na. Mismo. Then ito na tayo. 66. Okay. Dito sa 66, na medyo din ako, nagulat din ako. Siyempre may mga heavy hitters din na hindi nakasali, no? So pero for this one, I might say Diamond ako. I mean, 100% ako dito, Diamond, man. For me. And, ayun. Sayang lang, hindi sila, I mean, marami talagang heavy hitters sa 66 na hindi nakasali, no? Big shoutout kay Imbuscado, no? And, also kay Prince na rin. And, si Kyle ba, 66 na, di ba? Tama. 74 na. Magsi-74 na siya. Oo.
Pero dati, no, 66 siya. 66 na. Last Ronalds. Yeah. So, yun. Kahit, konti lang sila dito sa bracket na to, hopefully, no, mabigyan din tayo ng magandang laban. Lalo-lalo na si Diamond. Talagang, performer talaga to siya. And, ayun, Diamond ako for the win dito sa 66. Alright. Ikaw? Yan na rin sagot ko. Diamond. Diamond? Kasi malayo talaga objectively. Oo. So, yun lang. Medyo malayo talaga. Malayo talaga. Yung gap talaga may yung spread. Then ikaw, John? Ako rin, bias kay Diamond, and hopefully makuha niya yung bench record. Oo, no, grabe. Kasi sinabi ko yun last year din dito, di ba? Parang kung meron sigurong like potential makakuha ng bench record. Though hindi ko nakikita yung training ni Diamond ngayon. Hindi ko nakikita yung mga post niya. So, I don't know. Naki-powerlifting troll pa rin ba? Yeah. Shout out kay seven- powerlifting troll. 7 years? 8 years? Yun na 2 yan ang matagal. So, Grabe. yun. Diamond. Topic. Okay. Dinosaur na yun. Ikaw, James, kanido ka dito. Ako 100% Mr. Diamond Melendril. Yep. Kasi malayo talaga with the respective nominations, 30 kilos. Even if you disperse it, that's 10 kilos per lift if you want to chase Diamond, no? So, looking at Diamond's numbers right now, 600 kg flat. I'm pretty sure he can do way more than 600 kg on meet day. Yeah. I've seen how he trained. I've seen how he manages himself. And also with the hand of Mr. Prime, Coach Ted, Yep. I'm 100% sure our national champion this year is Diamond. Yeah. But, again, no, kumbaga, anything can happen pa rin, no? Pero, ayun. Kasi, for example, katulad na itong dalawang nasa below niya, no? Yan, hindi natin sure kung talaga yung totoong numbers nila, no? Pero anyways, ikaw, Adrian, kanino ka? Siguro para maiba sa inyo. I'll go for Manuel Tagavilla. Okay. Because if I remember, I think nag 580 plus total na to ng meet. Di ko maalala if raw or 580, equip. no? Pero, yeah. Kung tama ako, I think nag 580 something na siya mismo. na total. So, technically, no, pag may nagkamali So technically ng 15 attempt, kilo 15 kilo difference lang. And I think yung previous meet ni Diamond, hindi siya nag 600, 590 something. Right? So, yun. So feeling ko close fight between these two athletes. Pero since lahat kay Diamond, I'll go for Manuel Tagavilla. Doable pa rin siya, no? Kumbaga, at some point, magkakadikdikan pa rin, no? Kasi syempre, iba rin yung mangyayari. May pressure ng kasama to, di ba? Big stage. So, anything can happen pa rin. Eto na. Ang sobrang stuck sa 74. Eto. Stuck na ito, grabe. Ito, ako for me, dito, taliwas sa nakikita mong top 3. For me, I'll go for Samuel. The reason why, kasi kasama ko to, may parang ilang blocks siya nandito sa RPE. Samuel Jan! Yeah, si Bench Lord. Ito si John Zio, di ba? John Zio. Jan Zio. Yeah. So, ayun. Yan yung reason. Although, ito, opinion ko lang since kasama ko siya mag-training, may mga ilan, since, correct me if I'm wrong, applied na ba ang new rules for today's nuts? Pag alam Okay. ko, Oo. Yeah. Ang reason, siguro, Nag-release na yata si IPF ng official. okay, Which rule? lahat ng binagong rule Yung changes nila. sa IPF. Like lahat. Like yung no shaking, ganun? No. Like, Oh. yung Yung upright, sinking yung yata. parang mas, Yung heave sa bench, ganun. Those are rules. pati yung sa squat, yung like, dapat mas upright. Oo. Kasi usual. Oh, yes. Yeah. Siguro, ayun, ang reason kung bakit ko nabanggit yung rules kasi since, although alam ko yung numbers na ito, like malaki talaga compared dun sa nominated total niya,
sobrang layo, as in. Ang kaya ko nabanggit yung rules kasi may mga, may mga lifts siya na tatamaan yung mga bagong rules. Pero hopefully, nagkaroon siya ng adjustment since hindi parang last year pa yun like end of the year siya nag-training dito sa RPE. Pero in terms of nomination, malayo talaga. Hindi ko na sasabihin kung ano yung, nakita kong numbers niya pero malayo so far. So, I'll go for Jonjo. Samuel Pangan ako dito. Pwede ba top 3 na lang sa ganitong ka-stack na weight? Pwede, no? Actually, ganun, pwede natin gawin yun since, Kasi stack this. stack. So, for me, like random top 3. yeah. Like, in no particular order. In no particular order. Sige, Yeah. go. So, for this one, I'll go for Jonjo, Samuel, and I'll go for Abdao, and damn. Kaya ako, Matthew. So, yun, tatlo. So, Samuel, Abdao, Matthew. Top 3. Matthew. In order, Ben, sa'yo. Hindi na. Ako, hindi siya in order kasi, pero para sa akin, manalo si Samuel. Pero yung 2-3, no particular order na lang. Sige. kung no particular order, ayun. Ang hirap magsalita ng tapos dito eh. Walang ganon. Dapat panindigan, no? Dapat panindigan. Sabi ko. Nahihirapan si Adrian eh. Dalawa athlete. Dalawa yung athlete. Oo nga pala, no? Ayun. Hindi, ano na lang, tulad last year. Ano yung nasa puso mo? Ayan. Ano yung sinipusta mo? Nasa puso mo, tapos yung pupusta. Ako, ano pa rin ako, kay Samuel pa rin ako. Pero for me, tawag dito, in terms of, possible pa rin si Abdao since, kung titingnan mo mga past meets niya, may momentum siya eh. Unlike kay Samuel, ang tagal na ng meet niya eh. So, may ano pa rin eh, may edge pa rin yung kahit papaano, hindi ganun kalayo yung, yung last meet mo. So, may momentum ka, so hindi ka naninibago. Kasi sa pag sobrang layo talaga, kaya yun yung reason kung bakit as much as possible, no? At least 2 to 3 meets per year. Pero anyways, kailan ba last meet niya, no? Ni Jonzio? Kailan alam ba ko last matagal meet? namin. Medyo malayo yung agwat. Yung college, yung parang interschool. Interschool pa yun. Parang first quarter 2025 January yun eh. tama. Diba? Sobrang layo. Pero, ayun. Yun yung napupusuan ko. Si Samuel. Napupusuan. Game. Next. Iyon. Sige, sa akin naman. In no particular order. Si Zeke. Tapos walang order to. Zeke, si Mark, saka si Joshua. Hindi ko alam pag kilala Si niya. Samuel. Si Ay, sino? Joshua. Josh. Hindi. Si Joshua Gaviola. Gaviola? Kay Rabbi Totoy. Okay. Hindi, kay Hiram yan. Si Hiram. Okay. Gaviola. Pinupost But I think- nila si Rabbi Totoy. I think tong total niya ng 600, feel ko sobrang undershoot nito. Kasi I think this week, nag-670 yata siya. Tama ba, Adrian? 70, 660. Mga ganun. Yun. Pwede tanggal niya ng ata post. Pull siya ng 280 eh. Nag-pull siya ng 280. The squat 220. Bench 163. Oh, yan. Damn. Malakas din to. Oo, nakita. Ako, actually, sobrang wild nito. Pag nakita mo. Hindi siya mo 74. Damn. 79 nga daw sabi ni Rabbi Totoy. Hindi ko alam pag totoo yun. Damn. Alright. Pero, yun. Yun yung sa akin. Sino ulit? Sino ulit? Si Joshua, si Zeke, saka si Fluffy. Si Fluffy. Si Mark Adrian. Mark Adrian. Ikaw, John. Total, okay. Total
tropa-tropa yung mga pili. Bias. Okay. Sabi mo kasi by heart. Gusto ko to i-clip O sige, dahil ginawa clip nyo. Liam Umali, shoutout sa'yo. Oh, big shoutout. Siya yung mag-under sa... Yeah, shoutout. And, I mean, hindi. Okay. ano lang, Si sigit Manalo. ko lang, congratulations pala, no? Siya, Sa bagong gym niya, no? Big Oo. shoutout kay Liam. Go Solid ahead. North, yeah. Siyempre siya yung nasa puso ko, man. Liam Umali. Ano nga daw PR muna sa buhay, di ba? Pero yeah, shoutout to Liam. Alright. Sa akin, Battle for Gold to RD tsaka si John Samuel. Mm. Bakit si RD? Since yun nga, battle tested pa rin si RD coming from a bomb out. So most likely yung drive niya para makabawi. Mm-mm. Revenge, no? For sure. Yeah. Bakit si Samuel John may potential din to win the national? Kasi number wise, subtotal, grabe. I mean, hopefully, gusto ko makita na pumasok lahat sa kanya. Like, especially yung squat. Also Grabe. I mean, kaya niyang sumabay, malakas squat and bench, and then may pull din tong batang. Meron. So, the only, I think, magiging challenge lang kay Sam tawag ko sa kanya kasi medyo yun nga, yung bagong rules. So, medyo nagtatanong din siya sa amin ni Lance kung apply na ba yung bagong rules kasi sobrang baba talaga. Sobrang low bar niya. Super So, low I don't know kung ano yung magiging adjustment niya midday. So, since lahat naman to, kung sino yung pinaka magpe-perform sa platform, likely yun naman talaga din yung nanalo. I mean, diba? And for Sam na last year pa siya nag-compete, so baka may, baka may factor din yung matagal siya hindi nakapag compete. So, yun lang. RD, Sam, Battle for Gold. Siguro for me to si Mark Adrian Marquez from Davao since mukhang magna-national record ulit ng squat. Squat na naman, no? Ewan ko sa coach niya, mukhang malakas. Yun. Then, of course, podium. Magpo-podium si Liam. Mismo. Kung ano yung kailangan siguro i-load or deadlift. Yan. So, yun lang yung sa akin. Right. Next, James. Hindi ko masyado kilala yung Joshua Gaviola. So, yeah, me too. Good. James. Okay, basing on the top 3, sobrang tight yung competition here within less than 20 kilos. But unfamiliar name for me, yun si Sam from Struggler Powerlifting. Rinig ko north almost 700 yung total But since bringing up the in terms of technicality, yes, that's the part where he needs to get through. And if he does, then yes. Number 1, Mr. Sam Pangat. But my heart says Mr. Mark Adrian will be number 1. Not saying this because he's a buddy of mine, pero rumor says Mr. RD medyo struggling with bench due to injury, no? History, maybe injury. So the moment I see Mark catching up on bench, that's the moment I would see RD sweating. So yeah, either of the 3 pa rin ng top 3 in the nominations. Zeke, Mark, and RD. Yep. So if unquestionable yung technique ni Mr. Sam, then the conversation is totally different. Yeah. Mismo. Adrian? So, siguro this time, disclaimer lang. I'm speaking through my heart. Hindi by stats. Paano yun? Dalawa. Well, sige. Not in particular order, pero kasi sila yung mga nakakasama ko, ay nakikita ko yung training. So, first of course, si Matt. Si Matt, for me, experience-wise, sa different sports pa, which is yung flag football,
I think meron siyang leverage, meron siyang puso to pull for the podium or pull for gold talaga. And then si Mark also. Si Mark, nakita ko yung statement niya na hindi siya competitive. Pero whenever we talk, ramdam ko yung drive niya to break the squat record, to win. So, nakikita ko talaga na, for me, nakikita ko na kaya din ni Mark manalo. And also, si Joshua nga, si Gabo. Gabo, I think Gabo yung nickname niya. Yung athlete ni Highroom. Ever since nag-RJNM siya, nakakasabay ko na siya until lumipat siya ng gym. Nakasabay ko siya one time sa Santa Mesa. Yun yung nagpa-spot siya sa akin ng PR niya yun 220. 20. And then nagkakausap din kami madalas. Nagtatanong siya sa akin about dun sa cutting weight, gut cut, etc. And then I think ngayon nasa 74 na siya nung na hit niya yung 220. I think around that range na siya. 74, 75 body weight na siya nun. So feeling ko if everything masusunod lahat ng target numbers nila ni Highroom, feeling ko kaya rin niya mag-podium or mag-gold talaga. So, yun. Solid pala physique na ito ni Joshua, no? Chong, batak yan. 70 So, ba Wild yan, to? Wild yan. Wild yan. Bugan to. Nakita Sobrang ko sarap Siguro, panood nito. hindi ko kasi sure, pero sabi niya, I think, ang alam ko, na around that range na lang siya, 74 to 76. So, Wala naman, I dali think na lang easy yun. gut cut, water cut na lang yun kung ganun. Sa ganito ka-lean, no? Damn. Well, si Matt and si Sik and si Mark naman, I think pasok na sila sa bodyweight ko. Got it. Bugbugan to, boy. Any additional? Ganda na laban na ito. Ganda, stuck to. Di, tamo, malay mo sa mga hindi natin nabanggit. Di ba? Meron na nagtatago na dito ng numbers, di ba? Malay mo, si Shaq mag 700 na total. Shoutout kay Shakil Shaq. Sarmiento. Si Shaq ba lalaro? Oo, nandito. Nakita ko kasi naka-red siya eh. Nakita ko naka-red siya. Naka-red. Oh, Naka-red na ba? di nagbayad. Pero anyways, ayun. Again, going back 74, maraming, unexpected feeling ko. Dikdikan to. Kumbaga, kumbaga battle din to ng mga handlers kung ganun kadikdikan. Di ba? Kumbaga, sasakit ulo ng mga handler nito. Ganda laban. Yeah. Mismo. Then, 83. Ito na. 83. Siyempre, Kailangan pa ba? kailangan pa ba? Pero, hopefully, maging maayos yung meet na ito. So, ayun. 83, siyempre. I think si Johan may sasabihin eh. Ano? Sasabihin ko. Yo. So, ayun, syempre, top 3 ko, syempre, one and only, James C. Hopefully, maging, totally makat na yung sumpa niya, no? Hopefully, looking forward sa magandang na meet and looking forward na maangatan pa niya yung total. And, si James and, damn, wala na akong mapili, man. Parang di ko kailangan yung iba. Damn. Pass muna ako sa top 3 ko. Di ba May ganun? question. Ano, Question go. lang, X. Go lang. Wala kasi sa list mo si Markwin, si Relos. Ay, nandito. Nakita. Lalaro ba siya? Yun ang tanong ko, kung maglalaro ba siya. Hindi ata siya nagbayad rin eh. Hindi ko nakita. Wala nga. Pero nag-register siya. Tingnan Makita ko natin, pangalan niya dun sa yung hindi pa daw nagbayad ng membership. Kaya, di ko lang. Kasi yung sinend sa akin ng, baka, or kung hahabol man si, Hindi. alam ko lalaro siya. Until March 4 pa yun eh. Until March 4 pa yun eh. Ayun nga. So, di pa siya matatanggal. Mismo. So, possible, sa mga nakikinig, possible sa mga mababanggit namin, may mga, may hindi kami mababanggit na tanggal yung mic ko. Nakasama pala, So, ayun, kung feeling ko kasama siya kasi nakita ko yung post niya days out eh. So, ayun, feeling ko sa 74 nga, sa 74 siya.
Si Relos. Ay, si 83. kapatid niya. Pala. Oo, yung kapatid niya. Si Maki, 83. Si Maki. So, ayun. Tawag dito, ayun, of course, James and honestly, man, hindi ko sila masyadong kilala yung nakikita ko ngayon sa top 3. Ay, hindi pala. Si ano pala? Ito, tama no? Si attorney to? Si attorney. Si attorney, si attorney pala to, no? Siguro feeling ko, no, yung top 3 ngayon, yun yung magiging top. Yung sa top 3 sa nomination ngayon, feeling ko magiging accurate siya. Since medyo alam ko yung numbers na itong mga to pala. So, ayun. So, James, Vince, and Cuevas ako. Pero again, anything can happen, no? Sa mga di ko nabanggit, possible may nagtatago ng numbers, pero anyways, ayun. Yun lang. Yun yung top 3 ko. Ikaw, Johan. Ako, I think medyo sure win na si James as long as 100%. Kasi parang may nabanggit siyang injury sa back. So, Okay. yun. Malaman natin yan mamaya, no? Then, sinong second, third mo, feeling mo? But yun, feel ko most likely panalo si James. Kasi at least meet total-wise, yung nagawa na talaga sa comp, medyo malayo talaga. Malayo. Kasi I think kay Ati, best comp niya is parang 650 lang. Oo. Mm. Yung 690 Pero, na to, alam ko sa gym. ano to sa gym to. Then nakita ko rin Ah. hindi siya ganun ka, sabihin na natin, maging straightforward tayo na hindi siya Comp standard. ganun ka comp standard talaga. So, you know. Okay, so yun, I think James number 1. For me, number 2, I think either si Attorney or si Cuevas, in my opinion. Kasi actually nilagay ni Doc dito, medyo undershoot yung spot niya dito. Yung 227. Doc and attorney pala to, no? Oo. Ang ganda ng matchup, no? I think medyo malapit sila ni Attorney. Sa totoo lang. Pero yun, opinion ko lang. So yun, more or less second or third. Either Attorney or si Doc. Pero I think lang naman. Kasi para di magtampo si Nuey. I think posible rin na kaya niya mag-third dito. If siguro may nag-miss sa kanya ng attempt. Sino? Si Nuey. Okay. Yung number 4 dito. Si Emmanuel. Si Emmanuel. Kasi I think medyo last year pa ata na total. So yeah, si Nuey nag-250 na siya sa spot. Yung bench medyo injured lang balikat. So yun lang talaga. And deadlift lumakas na rin. So I think yung real total niya medyo makalapit rin kay Cuevas. So yun yung sagot ko. Okay. Next, John. Right. So, before I start, kung sino yung number 1 ko. Gusto ko lang shoutout yung buong 83 class. Mismo. Gusto kong sabihin na hindi siya sobrang stock tulad ng 74, pero tinignan na halos yung average ng squat nila from I think 8, ilan to? Parang 8 to 10 sa 83 kaya mag-squat above 500 pounds. Sa mga ngayon lang nakanood or 4 or 5 years from now, I don't know if I'm mistaken, matagal naging 230 yung national record sa 83. So I think yung panahon pa ni Johan sa 83 to, na yun yung record. So kung titingnan mo yung average ng kaya mag-squat above 230, wild to. So parang for me, even though hindi sila sobrang like stock like 74 kung sino yung mananalo sa gold, madaming future din sa 83. And of course, shoutout sa mga wala dito like si Leo, mag-Asian si ata siya. So ayun, sobrang stock pa rin for me ng 83 talaga. And I think number 1, kailangan pa ba sabihin? Okay, sige. Siguro
ang kaya ko lang sabihin siguro, but syempre si James pa rin naman magsasabi nito, but I think hindi counted yung 710 ni James as ano, 'di ba? Raw, like national record. Counted na siya eh. Still counted. Oh, so yun, I think na kay James na lang. Siguro for me, James show kung ano yung ilalagay niya na total. And sa podium, magandang laban for me. For silver si Doc tsaka si attorney. Yung attorney. Yan. Sa akin, magandang laban second kasi though mataas yung total ni attorney dito, pero for me mas maganda yung like performance ni Doc pag midday, like malinis magbuhat. Training kita naman na ang linis magbuhat. So yan, maganda laban silver sa silver yung dalawa. Mismo. Ayun. Nga pala, no, just to add up, wala rin pala si Arman. Wala si Arman. May alam sa inyo kung Wala. bakit? Or Nakita ko lang parang nag-wrestling na yata ulit eh. oo nga, nakita ko nga siya eh. Pero shoutout kay Arman, no? Shoutout, 2025 champion natin, no? Champion. Pero follow-up question sa'yo, syempre, John. Sa mga hindi nakakaalam, no? What's the reason why hindi ka, wala ka dito sa roster na to? Takot kay James eh. Baka matalo ulit niya ako eh. So, 2-0 ka, no? baka 2-0 ulit ako. Tapos, kunyari, may hamstring injury ulit ako. So, wag na lang. Hindi, I think alam niyo naman yung iba. So, magkakaroon ng Southeast, East and Southeast Championship ngayong year sa China. And it just happened that yung schedule, parang 2-3 weeks lang yung gap. So, before to, gusto ko talaga mag-nationals. Mm-hmm. Alam ng coach ko yun. Alam ni Flip. So, but pinapili niya rin ako kasi galing ako sa injury. So, ang hirap mag-prep ng, ng ganon. So, parang gusto ko sanang gawin na nationals and then international comp. So, but kailangan ko mamili. So, pinili ko na lang yung international comp. So, yan. Mismo, no? Para kasama ko rin si Adrian din. So, sa isang kwarto kayo. Yun lang naman, no? So, big shoutout sa mga maglalaro ng SEACUP, no? This March 20, ulit? Sorry? 26 to 30. 26 to 30, no? Big shoutout sa inyo lahat, Team Philippines. And, James, the floor is yours. Okay, for 83, the only person competing in this call. Tama ba? Siguro ganito na lang Yeah. para hindi Tama. Ibayin natin yung question para sa kanya. Sa tingin mo, sino sa mga sa roster na to yung talagang lalaban sa'yo ng pukpukan? Sa tingin mo? Yun na lang. Realistically, talking about numbers, wala talaga eh. The gap. Being serious, Simpleng the trash gap talk is yun, ah. I like the that. gap is quite huge. James, wait lang. Medyo putol-putol. Wait lang. Wait. Ayan, sige, go. Salita ka. Medyo nawala ka. Hello? Yan, okay na. Sorry. As someone who's defending, I wouldn't say I'm the defending champion kasi si Arman yun eh, right? Mhm. As someone who's defending the record na lang, for me, if everything goes right, parang it's a battle for second talaga for the names under mine. But I'm looking forward to see the battle between the
I want to include Joshua Mata Mhm. in this conversation because I've seen how he squats involving Seba and Nui. I've seen how they squat and it's very pristine, very clean, up to standard, even in training. Considering those, if they get both squat and bench, the moment people start missing on deadlifts, I think they're bound for a podium. All three of them. Yeah. Disregarding that, of course, respectfully, Sir Vince. I don't know what your training is like. I don't know what your numbers are like. Mhm. But for me, the past since September ata, I've been struggling with back issues. Mhm. But ever since last week, parang nag-flip yun eh. Like totally flip. After last week, like the confidence is there, the drive is there. Lalo na when I saw the post, when I saw myself on the SBD page, beside attorney Vince, parang ano eh, I'm really happy they posted that, you know, because I've seen the amount of people who rooted for me. At the same time, I've seen the people who root for him. So yeah, parang the competitive spark has been lit. Mhm. As someone who's been preparing for myself entirely, this whole prep, all I wanted was to have a healthy prep. But the moment I've seen, just yesterday, the moment I saw the post, parang it reminded me of how competition really is. Again, reminding myself anything can happen. Parang in the nominations, 20 kilos yung difference eh. But, you know, meet day parang either of us could have 0 kilos, you know, in between. Yep. So I'm very excited to compete again, even with these conditions. And I'm very excited to see Vince along with the familiar faces in this weight class. So yeah, see you on Saturday. Yep. Let's go. Follow-up question. Let's go! Nabanggit mo yung back Go injury ahead. mo, no? Hello? Narinig niyo ba ako? Yo. Yeah. So, how healthy are you right now? Scale of 1 to 10. Did you say 100%? Without jinxing it, jinxing, I would say 8. 8 out of 10. So if you're you were not... to make me do, if you were to make me do an FBD day right now, I would say 8. Got it. Yeah. Damn. Papartidahan pa kayo. But the whole prep parang 1 talaga eh. I'm saying this humbly. The whole prep, parang every session is frustrating. Mhm. Parang, I think the nominations were deadline 2 weeks ago, even Uh-huh. less, I think. And then last minute ako eh. Parang I had a hard time trying to convince myself to just show up. You know, because last year I didn't show up. The previous year I wasn't able to show up. Parang, you know, it's time to stop taking these mental breaks, you know, because I don't know. I think it's the sport where you take it. Like while the iron is hot, you strike, right? Yep. But I would say, yeah, this year's a battle for a second for the rest. Yep. Damn. Yari kayo. That's the statement. No. Damn, nakaka-excite talaga, men. Siyempre, wala yung dyan sa Rio eh. So, Kaya nga eh, sayang no? Round 2. Wala si Jari. Makikita natin yan no, in the future. Dapat yun yung dapat yun yung statement sa SBD eh. Mismo. Humble pa ako dun eh. There's no room for that now. Respectfully speaking, yeah. I'm excited to see you on Saturday. Yeah. follow But- lang. Play go lang after game. Okay. Rumor, last year rinig ko si Jason bababa sa 83. So, you know, parang Yari. that was the exciting part of prepping last year because I wanted to see a reform Jason on 83 ulit. See how that works.
Possible ba mangyari yun, Coach Adrian? Is it possible to? Well, hindi pa naman namin na-fill in yung gap sa 93 talaga. Totally. So, may chance pero for now, hindi ko i-risk since malaki yung stakes sa equip ni Jason. Yeah. Lalong-lalo na, no, Hindi ko. naglalaro siya ng equip ngayon, no? Oo. Understandable yun. Okay, moving forward, ito na. Any additional? Okay, ito na 93, no? So sa kung nakita mo, natin is, yun nga, may mga heavy hitter pa rin na hindi kasali. And some of them, nag-angat ng weight class, no? Especially, no, si Nestor. Super. Yeah. And so far, looking on this nomination, for me, based sa nakita ko, kasi nakita ko na to si Lenus last Ronats. I think third place siya, no? Tama ko? If I'm not mistaken. Last year. Yeah, third. Yeah. So far, based dito and sa mga nakikita kong training post niya, for me, number 1 would be Lenus. And second para sa akin is Mark D. Gusto ko lang ma-highlight si Mark D kasi isa si Mark D sa mga naging kasabay ko nung pumasok ako sa powerlifting scene, parang kilala ko na siya. Kumbaga, although magkaiba kami ng weight class, pero nakita ko yung pagka-evolve ng total niya through years, no? So far, yung nag-jump siya ng 93, sobrang laki ng, dinagdag niya. For me, pwede pa rin siyang dumikit, no, kay Linus, and of course dito kay John Kyle. So but for me, Lenus, Mark D, and John Kyle. Yep, that's on me. Next, Johan. By the way, follow-up question muna. Question muna before ka magsalita. May we know the reason why you're not here? Same reason kay Adrian. Ayoko lang pagsabihin mag-handle tsaka mag-compete. Kasi I think sa day 2, parang 7 na i-handle ko nung day na yun. So, tapos sa 93 rin, parang mas pipiliin ko na mag-handle. So, yun rin. Kasi feel ko pag pinagsabayan ko, medyo pangit yung outcome ng dalawa. Mismo. So, might as well just focus on one. And marami pa naman meet So, sa August na. Yeah. And magandang tackle yan, no? Like, hindi siya masyadong napapag-usapan yung meat handling, no? Kung gaano siya ka-stressful, no? So, bigyan natin ng isang episode yan, no? So, anyways, moving forward, Johan, so, ano yung topics for mo? me, agree ako sa'yo. I think more or less, mananalo si Lenus. Siguro only way, yun, mananalo si Lenus. Tapos, I think second, si Kyle. And then third would be either Mark D or si Aaron, yung pinsan ni Kyle. Yeah. Mag-anak. Kasi, actually nakita ko yung training numbers ni Aaron. Feel ko kaya niya magkano 670 plus. So, for me, medyo dikit kay Mark. Pero actually, ito rin pala sabihin. I think, for me, most likely, assuming Lenus doesn't miss na temp, sure win na siya. But I think if he misses, pwedeng makahabol ni Kyle. Yeah. Yeah. And nasa kanya yung baraha Siya yung pinakamalakas mag-deadlift dito. Yun nga pala. Kasi Yeah. siya pala yung last full, pero yun, anything can happen. Yeah. Kaya niya, Yun lang sabihin ko. Kumbaga, nasa kanya yung kung paano papatakbuhin yung meat, nasa kanya yung alas. Siya nga pala yung last fuller. Mismo. Sayang, no, wala ka dito, pero looking forward, no, na makita na namin yung 350 deadlift mo. Wala na. Okay, moving forward. John. So for 93, all right.
Well, nomination, lamang na si Lenus. And I think sobrang battle-tested din ni Lenus. Oo. Yung also, na-touch ni Yohan yung about if he miss. Siguro, yan, magkakaroon, of course, kahit sino naman, basta mag-miss ng lift, magkakaroon talaga ng chance. But, since yun yung gusto ko rin parang sabihin about, I mean, yung good thing about kay Lenus is sobrang midday. Kaya niyang, halos kaya niya talaga mag 949 eh. So, nag-reflect talaga, no? so I think kung meron man siguro, I don't know with squat, kung may problem siya with depth, I don't know, di ko alam, but bench and when you're pulling conventional, medyo yung room for error sobrang baba, so parang I don't know, maybe mahirap siguro talunin si Lenus dito, but I wanna see Kyle break a bench record Of course. sa national stage. Yeah, I think hopefully, I don't know, di ko masyado nakikita yung training ni Kyle ngayon, but yeah, I wanna see a heavy bench kay Kyle. For third, merong honorable dito si yung taga Baguio, yung malakas mag-squat. So, I don't know. Nakita ko yung squat niya. Oo, si Rodelas, man. 600 squat, bro. Grabe. So, ayan, I think bugbugan yung tatlo dito. So, shout out kay Mark, kay yung Earl, and yung si AJ. So, ayan. Mismo. Yan, yun lang. Next, James. Regarding Lenos, parang same points eh. He's hard to beat, especially as someone who trains up to standard. Without a doubt, kaya niyan to surpass his numbers from last year. Even from last year, seeing his lift, parang there was so much room for maybe another 10, 15 kg. So yeah, this year is going to be hard for the other 93s to beat Linus as someone who has a big pull. I doubt he will be having to pull for the win. But And he wants to break the deadlift record also. Yeah, which is 313 flat. But respectfully, I can't wait to see how the others catch up, especially people I see on Instagram. Ito si AJ, as well as si Kyle. Yeah, I can't wait to see a loaded bench with 200 plus on meet day. Damn. Yep. Yeah, that's it. Linus. Adrian. Dun ako sa 93 GOAT ko, si Ken Guntang. Oo nga pala. Hindi ko Kalimutan nakita. niyo, guys, Kalimutan ko. Bago na pala. Si Ken Gunta na pala yung top 1 kidding ko. aside, siguro, for me, susundan ko lang din yung nasa nominations. Si Lenus, si Kyle, and si Mark. So, looking back dun sa progress ni Mark, sobrang smooth nung nung progress niya. All throughout diba? Nung mga all throughout competitions, I think nag-hit siya ng PR. Meet by meet, no? And Napansin ko yun eh. Meet by Meet meet by ng meet PR. up. Mas nag-pick siya nung nag-93 siya. I Mismo. think toe-to-toe sila ni Earl, yung Oo. taga Baguio, na nag-600 pounds. Zest meet. Yeah. Zest meet. Yun. Also, yun nga, sabi niya, mas may leverage kasi yung kaya mag-pull, which is si Lenus. And he barely missed kasi sa mga attempts niya. Wala akong malalang meet na hindi siya nag 9 out of 9. Kung meron man, sobrang siguro isa or dalawang meets lang. So, yun. Malaking advantage yung kaya niya. PHPL pa. Naalala mo. OG yan sila. Team, tagal na. So, yun. I think advantage yung kayang mag 9 out of 9. Then, kayang mag pull for gold. So, yun. Lenus, JK, and si Mark. Yep. Okay.
Hindi iba kasi yung pangalan dito eh. Ken X Power dapat, di ba? Hindi ko rin napansin eh. Di ko na... I think nag-ano na siya, si Ken, nag-release na siya ng statement na na hindi siya makakapag-perform well kasi birthday niya yata. Hindi siya Kala ko, ano Seryoso yan, seryoso. Kala ko naubos yung stock. Ay! Tumatawa siya. Pinipilit siya di sumawa. Tumawa ka na, Adrian. Tumawa ka lang, pinimi. Shoutout kay Ken Guntan. Ken Guntan number 1 yan, no? Gusto ko sana makita yung matchup Ken Guntan versus Johan Chan. Yun? Yun talaga. Palupitan. Ganun, no? Pero anyways, quick question pala sa'yo, Coach Adrian. Anong reason why wala dito si Jason? Jason? Ano ba? Nagsabi kasi siya sa akin after junior year niya, medyo magpo-focus muna siya sa studies. Okay. Magko-compete siya siguro late this year na. Kaya yun. Graduating na ba si Jason ngayon? Graduating na siya. Okay. Shoutout kay Jason. So. Pero equipment pa rin. Dalawa yung lalaroan niya, raw and equip. See. Got it. Okay. So, moving forward, 105, no? 105 na tayo. Ito, parang magandang match-up din to, no? Sa kanilang dalawa ni. Although, sobrang layo kasi ng gap ni Ken, ni Austria, no? Pero for me, I think, since, hindi, kasi usually, no? Sa mga hindi nakakaalam, tama, no? Si Nestor kapag naglalaro ng 93, nagka-cut siya eh. Oh. Alam ko, ganun eh. So doon pa lang, since di siya magka-cut ngayon, madadagdagan pa siya ng weight. So, yung potential niyang makakuha ng mas malaking number, no? Magiging possible. But, syempre, on paper, di naman natin ikakailato na si Raf talaga. Like, na yung talagang mananalo dito. Sayang lang, no, na shoutout kay Mio, hindi natin makikita yung part 2 ng laban nila kasi tama, no, kasama nyo si Mio lalaro sa Sikap. Tama? Okay. Yeah. Yun. Big shoutout kay Mio. Pero for me, maganda tong laban kahit sabihin na natin may gap din. I don't know, di ko alam kung ano numbers ngayon ni Nestor, pero magandang laban to kasi nga magkaibigan sila. So, madalas sila sabay mag-training. So, maganda tong match-up na to. And looking forward, no, kung ano yung possible na magiging number ni Nestor na ngayong nasa 105 na siya. Kasi nga, sanay tayo na nasa 93 siya, no. So, magandang laban. And, of course, big shoutout kay Ken Austria na hopefully, no, makakita tayo ng bench record dito. Ng malupit. So, ayun. Nga pala, no, wala rin pala. Pero tama, qualified si Ramzel. Oh. Parang, yeah. Oh. No? So, big shoutout kay Ramzel, no? Sayang, no? Well, anyways, yun. Yun sa akin. Para sa akin, si Raf pa rin talaga yung mananalo dito on paper, no? Pero again, hindi natin alam kung ano yung magiging capacity ni Nestor ngayong 105 na siya, no? Anything can happen pa rin. So, ayun. Yun lang sa akin. Go, Johan. Same thoughts sa'yo, XRG. I think, malayo talaga for me. Like, objectively speaking, no? Medyo malayo talaga. Mm-hmm. So, yun. I'd go with Rafrin. And then, actually, yung kay Ken dito, feel ko in-undershoot yung squat niya. Kasi alam ko nag-300 siya sa training. Nakita mo ba yun? Oo, nakita ko yun. Sa EF. Oo. Nag-300 plus siya. So, sa totoo lang, I think magkalapit sila ni Nestor. Ng squat, feeling ko rin. Oo. Hindi, pati sa total. Sa total din, no? Oo. Kasi alam ko, di lang rin 260 deadlift So, yeah, I think nasa 770 plus si Ken Austria. Damn. Assuming maka 300 squats. So,
medyo magkalapit sila ni Nestor for me. Mismo. So, yun. Either second or third sila. Yep. Yun lang naman. John? Yun, nakikita ko kasi yung training din ni ni Ken. So, sana wala siyang suntukin sa nuts. I mean, gusto ko makita, siguro dito take ko, since lahat naman kayo, parang like on paper, diba? Number 1 dito si Raph. So parang, I think ito yung class na I wanna see an upset, siguro. So if may mag-miss, siguro, sa kanila, yun, siguro, yun, baka makakita tayo ng upset. So since yun nga, yung squat ni Ken, nakita ko rin yun, nag-post siya na parang 300 squat. And kung kaya niya rin gawin yung 200 plus na bench, so most likely, may suntok sa dulo. So, Mismo. James? Of course, my money is on Raf as someone who is true to the weight class here and is the defending champion or SBD Nuts. Mr. Kahilig talaga. But acknowledging ito si Nestor, I don't know if he is competing like a no cut or as a 105 talaga. So I'm pretty sure he's repped out 280 before. This is the lift he put in his nominations. Parang 93 numbers niya to eh. I'm sure he's hit, correct me, pero parang 275 triple ata training. And then he's been regularly lifting 170 sa bench and sa deadlift parang south 300 lang, mga ganon on training. So I'm excited to see what numbers he can put up as someone who is not cutting. And of course, Mr. Ken, parang yeah, I'm familiar with his numbers. Parang, as Johan said, 770 up to almost 780. And I'm pretty sure he can rep out 200. Maybe a double. Yeah, I Pretty think sure nag-2 rep siya out. sa bench. Yeah. So yun, maybe at least 200 this meet day with the commands. Yeah, I'm excited to see what he can load up, and I hope all 3 of these athletes are healthy come meet day. So yeah, I'm very excited to see the 105. May pahabol, man. Last weight class na tayo, sir. Patapos na kami, pre. Pero yun nga, anong oras na, Lance? Kailan sa ako sa Kailan sa ako sa 59, 59? no? Kay Lance, Anong oras na? Ano pa lang eh. 15 pa lang. Pero tapusin na namin si 105, no? Ano sa tingin mo, Adrian? Magiging resulta nito? Siguro training-wise, kung napapanood nyo yung mga trainings nila, I think they're all gonna total 800 or close to 800. Kasi kinumpute ko yung total ni Ken. Kung ma-execute niya lahat ng lifts niya during his training, I think magto-total siya ng 800. Damn. Also, Nestor is beyond 800. I think kaya ni Nestor mag-squats ng 300. Makapag 180 kilo bench. And alam naman natin na deadlift specialist si Nestor. Mismo? He can pull whatever yung iloload ni Filippo or nung handler niya on meet day. And if there's anyone na takot ako competing or handling against Reed, it's Nestor. Kasi iba yung presence ni Nestor on game day. Uy, men, iba. Sobrang iba yung presence ni Nestor on game day. Kaya feeling ko, kung meron mang makakasabay or kung meron mang makakapantay dun sa hype ng last year's nat na 105 between Raf and Mio, I think it's between Nestor and Raf. Mismo, no? No room for error tong mga So for now, siguro stats wise, I'd go for Raf. Pero well, di ko pwedeng underestimate si Nestor. Mismo, yun nga eh. So ayun, wrap up na natin. Veteran din eh. Mismo. So, okay, pahabol, Lance. Ano sa tingin mo 105?
Gano'n. Third Rans, 59. Saan pa nag-compete yan? Di ba? Dahil nag-wall ball na lang. Lagi mo ano pala si Nestor? Oo, men, nagangat na siya. Yeah. Ano sa tingin mong sa tingin mo ba, didikit si Nestor kay Raf ngayong year? I mean, ngayong Ronats? Ano bang total ni Nestor ng 93 siya? Yan, mga nasa 750-ish. 750. I think 750. Saan ang total ni Rock? 100, di ba? 800 Hindi, na, 790 yata yung Close. best. Close. Feel ko malayo eh. Malayo, no? Realistically. Ang layo kung base ko doon. Lalo na healthy si Raf ngayon, alam ko. May 40 to 50 kg kaya yun. Let's see, no? Parang nahirapan natin si Nestor sa deadlift ngayon eh. Dahil lumaki siya. Parang Feel ganun. ko ano pa rin, favorite pa rin si Raf. Raf pa rin. Pero pinaka-niya si Nestor nga. Tsaka si Ken, hindi ko masabi. Mismo. Close lang rin yung bench ni Ken Austria at saka ni Raf eh. Ken, yung best lift ni Ken, bench, di ba? Oo. Mismo. Tsaka walang pinto sa Ronats eh. Wala sa masasabi. Walang doorknob. Walang doorknob eh. Gagi. Long light quit. Yeah. And yun, moving forward Hindi pwede tayo. ba ito yung bench? So ayun, no, hindi naman sad to say, no? I mean, actually medyo, yun nga, sa 120 and 120 plus wala tayong makikitang rivalry, no? So, siguro, looking forward sa best meet na lang netong dalawa. So, sa 120, si Boki. So, hopefully, no, mag 800 total na siya. Then, looking forward doon. And, of course, kay Ross Jodoso, sayang, no? Hindi, wala si Raymond. Oo. So, looking forward sa meets neto. Hopefully, no, mag-break sila ng national record, no, since wala nga talaga silang katapat. So, yun lang naman, no. Since wala na silang katapat, wala na tayong magiging prediction dito. Pero to end this one, since natanong ko na kayo sa mga expectations, no, since kakapasok lang ni Lance dito. Lance, anong may expect mo this Ronats overall in terms of, sabihin natin, audience, rivalries, as a whole, anong expectations mo? Expectation ko. Ang alam ko sa nominations, 150 lang, no? Oo. 150. Last year, nasa 200. Although, mas maganda yung schedule this year. Ilan nag-compete last year? Ilan nag-compete? Close to 200 last year eh. Hindi naman. Akala ko kalahati. Mas maganda yung schedule this year kasi last year weekdays majority, di ba? Oo. At least ito, Friday, Saturday, Sunday. Feel ko in terms of audience, kahit nung mas konti yung sasali this year, baka similar lang yung audience count. Dahil nga mas maganda schedule. Mas madaming mga punta na mga sama ng mga lifters, di ba? Mm-mm. So, mas accessible yung date. Yun naman yung pinaka-factor sa audience eh. Yung Date audience talaga. count. Mismo. Tapos, sure ako, mas organized. Organized last year. Sure ako mas this year kasi second time eh. Kahit wala kang baguhin, kung ulitin mo yung ginawa mo, mas maayos talaga yung next mo na gawa, di ba? Mm-mm. So, Mismo. most likely, mas organized yan. Pero in terms of sa hype, ako personal, preference ko lang, mas hype last year. Kasi nga, mas madaming, in terms of competitors, madaming competitors na dikit last year kaysa this year. Ano na sa 83 last year? Oo. Mismo. Sino? Siguro lang. Sino rivalry nun? Malayo yung first to second eh. Ngayon? Last year. Di ko yata napanood 83 last year, meron ba? Last year parang wala. Natalo nga ako sa pusta nun.
Wala nag-choke. Wala nag-choke. Pero anyways, ayun, tawag dito. Siguro ano no, sabi mo Lance na parang medyo hindi nga hype. Feeling ko makakadagdag ng hype lang dito is yung napag-usapan namin kanina is yung presence ni Ninong Rai. No? Hopefully may mahikayat siya na, manood ng powerlifting. Yeah. Feel ko, Sana may pa-free taste, no? sa business, Magluluto doon. sa business, feel ko, 3 ways. kung nandun si Ninong Rai, kunyari fan ka ng powerlifting, tapos fan ka ni Ninong Rai, yung mga ganon, sure ako pupunta yung mga yun. Oo. Pero kung fan ka ng Ninong Rai, tapos di ka fan ng powerlifting, parang malabo, ba't ka pupunta? 50-50, no? Malay mo yung mga taga doon sa SM North. Kunyari, isipin mo na lang, fan ka ni Ninong Rai. Tapos di mo alam ano yung powerlifting. Pupunta ka ba sa powerlifting event para makita lang si Ninong Rai? Hindi, di ba? Ang argument ko dyan ngayon kasi, nagpo-post si Ninong Rai ng training niya. So, yung mga fans niya, curious dun sa ginagawa niya. Siguro yun yung, winning factor kung bakit pupunta yung mga hindi powerlifter dun sa Raw Nationals. Feeling ko lang naman. Malay mo naman magpamanihan si Ninong Rai. Oo. Mali mo, magluto siya dun. Pupunta Break lahat time. ng tao dun. Break time na magluto siya dun, no? Ninong Rai. Diba, 10-minute break Oh. every lift. 10-minute Doon siya luto. 10-minute Tapos free recipe, taste, no? no? Sa luto, diba? Halftime show pala. Halftime break, no? Ninong Rai. Actually, ano bang mga bagong sponsors? Alam si Tanduay nandyan. Oo nga, nagulto. Tanduay, no? Nandyan. Tanduay. Oo, meron. Eh, ano lang gusto kong free taste. Alam na Adrian, ha? Doon tayo sa gilid. Eh, masarap tambayan yun, free taste, no? Si James. James 53. Si James 83, Sino kalaban mo, James? Alam ko, 83 pinaka-stock ngayon, Sa Rola. 74. 83. 74 din. 74, 83. 74. I think 120. Kabot sa 83 I think. Mismo. Yeah. 120 plus. 74, 83 yung stock ngayon, no? So, Sinong prediction niya sa 59? Gusto ko, pwede niyo, pwede sa 59. Siyempre, wait lang. uulitin namin, panoorin. Hindi, sinong niyo, top Lads, pwede ba magbura dito? Kikira mo. Ipo-post ko naman to bukas. Sino na lang, Kung ako ano yan, ha? Iba-iba Wala kami, pang min. PlayStation Haba yan, to. ah. Iba-iba kami. Sino? Pero sa 50, pick ka lang ng 1 or 2 weight class, sasagutin namin. Sa 59? 59. Sa 59, tawag dito. 4-1. 4-1. Oh, 4-1 eh. 4-1 yung naging score dito kay kay Sino yung Casamayor. isa? Casamayor at saka si Paulo. Kung nandito ka sana, ikaw boboto namin. Wala ka Sayang. Kung nandyan, baka wala na ako. Ay, oo nga pala, no? Hindi ko na-touch base to dun Isang sa mayor. 59, no? And what happened? Iba yung ngiti ni Adrian. What happened nga pala kay kay reigning champion? Ay, tama. Ay, mali pala ako. Iniisip ko. Hindi. Diba? Ninisip ko, Paulo. sa 66 pala, hindi sa 66 yun, si 59. Si Alexi, 66 pala siya, no? What Nag-go happened pala? si Alexei, di ba? 66. Hindi yata. Hindi. Wala nang... No, We walang have- appearance sa Alexei this week Do you have any, James, kung why? information. I think he's prepping for an international. Asian Juniors, di ba? And then, Asian Junior. last year on his juniors, yeah. Kasi if ko-compete sa this meet 66 and then ayaw niya mag-cut to 59 Parang kasi for Alexei, it takes so much. Like, parang 3-month cut yun si Alexei. Yeah. Yeah. Smart move naman. That's all I know. Yeah. Pero Adrian, di ba may malakas ka sa 59? Si Charles, yung malakas mag-deadlift. Hindi siya magko-compete, eh.
Sayang. Pero kung mag-compete siya, alam ko medyo close rin total niya. Feeling ko kaya niyang dumikit. Mismo, no? So, ayun, no? Lance, you can review our conversation. Tomorrow afternoon, upload ko to. Huwag mag-alala. Medyo Pero anyways, maaga ka no? pa, Lance, para dun sa Sino ano nyo? sa pag-upload. 74. Sabi mo 2-weight class eh. Pwede ko tanong 2-weight class. Sige, Sino ano 74. Pagbigyan. Sa 74, ano ako eh, maraming iba-iba to. Stuck eh. Either, yun nga, si Samuel. Kasi, di ba, malakas talaga siya, like, for real. Ang question kasi doon is yung ano niya eh. Yung, since sa rules, di ba? May pumapalya siya eh. Nag-comment kasi dyan. Lahat kami, syempre. Review mo na. Kasi sa Activate siya eh. Sa Activate siya nagpe-prep eh. Ngayon. Samuel. Mm. Oo. Alanganin talaga. Kahit ako ref niya. Yun nga yung question, yung ano eh, medyo questionable. Sobrang baba talaga eh. Habang nag-squat siya, bumababa lang yung bar placement niya. Oo. Pero quick lang, no? Gusto ko lang malaman to. Curious lang ako, no? Sa rules ba, pag binigyan mo ng start command na si squat, kahit gumulong yung bar pababa, let's say for example, squat command, tapos pinagulong, counted ba siya? O mapupulahan pag nakita yun? Or wala namang cases na ganun? Counted siya, di ba? Kasi may start command na eh. Oh. Kasi wala mo sinabing di counted. Oo, di ba? Yun lang naman. Kasi ang reason kung kasi nakita ko mag-squat yun si John, saka sinabi niya, pag nag-squat siya talaga, kasi ako nag-i-spot madalas dun sa likod eh. Ginugulong talaga niya. Like, parang so pwede gawin yun. Yun yung parang cure niya dun sa low bar niya, para mag-start siya ng upright. Kay Ushiyama. Di ba Parang ganun. Tama. Parang ganun. Hindi ko depende. Pero alanganin. Oo nga. Kasi, pwede mo siyang i-blue. Di ba kan card na doon? Pag nag-against ka sa ganun na rule. Alam ko blue eh. Pwede mo siyang i-blue kasi binaba niya during the league. Which is, bawal na ibaba below the deltoid, di ba? I mean, pero yung deltoid sa start command lang yun eh. Nabigyan ng start command eh. Parang yun yung question nyo na doon. Wala na, titingnan na ng mga referee yan dahil sa atin. Kailangan tayo pala may kasalanan, no? Lusot na sana si Naririnig din tayo ng IPF. Lusot na sana si Samuel eh. Kasalanan natin eh. The who? Nanonood. I-blip mo na lang. Sayang, no? Pero anyways. Pero, Si Samuel yung boto nyo? Iba-iba. Abdaw, Matthew, Mark. Iba-iba kami. Fluffy. Si Andre Bunag. Ano, no? Joshua. Gabo. Sige po. Yun, yung Gabo. Yung athlete mo, Lance, boboto ko yung si Andre Bunag. Hindi ba yun? Hindi ko na-athlete yun. Yun na nga, anyways, medyo matatapos na tong Gmit kasi may limit lang to, no? Maraming salamat sa inyo. Hindi, any last words? Last word lang. Ay, gusto mo separate podcast, no? Para makabawi ka man. Iniisip ko kasing magkaroon ng separate podcast for women's, eh. Female. Women's? Oo. Sa Women's Committee ka, di ba, Lance? Si Veronica Wood. Si Jane Erasmo. I mean, separate yun, men. Separate. XRJ, message kita. Ano? Message kita doon. Sige. Kung may makukuha kang makakasama natin. Pero, ayun. Ano tawag dito? Si Raymond. Pwede. Tama. Good. Ito si Raymond. Ano ang tawag dito? Before we end this podcast, any last word? Quick rundown lang. May gusto ba kayong ipahabol, no? Lance, closing statement. Lance, ikaw na mag-closing statement, no? Grabe. Kondas pa, delete ka eh. Tungkol sa Ronat? Yung una mong tanong, XRJ, yung expectation. Yun na yun eh. Well, I mean, any pahabol kayo? Any pahabol, shoutout ka na lang, Lance. Yan, shoutout mo na lang.
Shoutout ko. Shoutout sa inyong lahat. Yan. Thank you sa tiwala sa PAP. Mismo. Tsaka pangit lang talaga yung naging schedule eh. Yung Southeast Asia, Ronat Southeast Asia, tapos yung Asia Juniors. Kaya naging nag-conflict lang, no? Kaya maraming so, hindi feel ko nakala. kailangan usapan ng PAP board ayusin next year. Para at least Mismo, no? hindi maging conflict sa mga uplifters. Mismo. Magandang points yan, no, na pag-usapan. Pero anyways, Natin, January. yep. Ronat January. Okay. Any last word, John? Any last word? Yan, wala. Yan. Kita-kita tayo, weekend. Kita, no? James? Are you ready? Ready. For the people competing, good luck. Stay healthy for the remaining 3-4 days. Mhm. Yeah. Taper na eh. See you soon. Mismo. Taper week. Johan? Tights na lang. Tights na lang, no? Adrian? Good luck. Good luck sa lahat. And see you. Yun lang naman, no? Abutan. Mismo, Abutan no? na lang ng bayad. Yari na naman tayo dito. Sige. Galingan nyo sa Ronats. Big shoutout sa lahat na magko-compete sa Ronats and syempre yung magko-compete this coming C-Cup, no? Lahat na magko-compete. Good luck and kita-kits sa Ronats and yun lang. Maraming salamat sa panonood ng podcast. Hopefully, no, magawa namin yung women's division naman within this week before Ronats. Yun lang, maraming salamat. Kita-kits sa Ronats and peace!